Mga balitang nakalap ng inyong mga tagapagbalitang mandirigma mula sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. 24 oras na laging handang magtanggol sa buong kapuluan. Ito ang Balitang Mandirigma, the Philippine Marine Corps virtual news program sa ulo ng mga balita. Mga candidate soldiers ng Philippine Marine Corps nanumpa. Pinakaabangang reception rites ng Philippine Marine Corps na saksihan sa Fort Bonifacio. Seaward Operation Exercise ikinasa ng Marine Corps Force Development Center. Change of command ceremony sa mga opisina ng Philippine Marine Corps isinagawa. Philippine Marine Corps personnel nagbahagi ng kakaibang pagsasanay. Para sa ulat ng mga brigada female marine sa Cotabato pinarangalan. Marine Corps Assault Armor Battalion sa Zamboanga City may bagong commander. Memorandum of Understanding para sa Transformative Livelihood Project pinirmahan. Bagong solar plant pinasinayaan sa Tawi-Tawi. Human Rights Caravan Consciousness Training inilunsad sa 2nd Marine Brigade. Mga Marines pinuri ng Secretary ng Office of the Presidential Advisor on Peace and Reconciliation and Unity. Ito ang Balitang Mandirigma, ang inyong tagapagbalitang mandirigma 2nd Lieutenant Francis Gonzales, Philippine Navy Marines. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Mula sa tahanan ng The Most Ready Force, ang Philippine Marine Corps. Ako si Second Lieutenant Francis Pauline Gonzales, Philippine Navy Marines, at ito ang Balitang Mandirigma. Mga candidate soldier ng Philippine Marine Corps na nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng ating bansa ang nanumpa sa harap ng pamunuan ng ating pinakamamahal na Corps. Tinanggap ni Philippine Marine Corps Commandant Major General Arturo G. Rojas, Philippine Navy Marines, ang mga candidate soldiers sa isang tradisyonal na oath-taking ceremony sa Bonifacio Naval Station Grandstand noong 5 ng Marso 2024. Saksi ang mga magulang at kamag-anak ng mga candidate soldiers ay ibinahagi ni Major General Rojas ang kanyang taus-pusang pagpapasalamat sa suportang ibinigay nila sa mga magiging bagong miyembro ng The Most Ready Force, ang Philippine Marine Corps. I am truly honored to be here today to speak to the future of our Marine Corps. The basic course classes of 503rd, 504th, 505th, and 506. We gather to celebrate a significant milestone in the lives of these 240 men and women who have chosen the noble path of service to our nation. To the aspiring candidate soldiers in front of us, your journey thus far is commendable. You have successfully navigated the rigorous selection process, a testament to your potential and readiness to embrace the Marine Corps tradition. Your families, undoubtedly proud, share in the honor of this moment. Today marks the beginning of a transformative era in your life. Training that awaits you is a rigorous test designed to push you to your limits and strengthen your resolve. Here, you will be molded into strong and capable warriors, prepared to fulfill the responsibilities of a Marine. Kasunod ang panunumpa ng 238 na kalalakihan at 2 kababaihan ay ang turnover sa kanila sa The Basic School sa pamumuno ni Colonel Bob R. Apostol, Philippine Navy Marines, MNSA, sa Ternate, Cavite para naman sa 6 na buwang training. Pinakaabangang reception rites ng Philippine Marine Corps na saksihan sa Fort Bonifacio. Para sa detalye, narito si Corporal Chris Ivan Solmerano, Philippine Navy Marines. Nandito tayo ngayon sa BNS Grandstand upang masaksihan ang reception rites ng mga bagong recruit na Marines. 6 laps sa oval ng Bonifacio Naval Station. Gapang, jumping jack. Push up.
Ilan lang yan sa mga ginawa ng mga candidate soldier ng Philippine Marine Corps noong tinanggap nila ang traditional na reception rights noong 5 ng Marso 2024 sa Bonifacio Naval Grandstand. Hindi natinag ang natatanging 2 babae sa grupo ng 240 na magiging miyembro ng Marine Basic Class 503 hanggang 506. Masayang inulat na wala ni isang candidate soldier ang nag-quit sa naturang rights. Natapos ang unang bahagi ng reception rights sa pamamagitan ng isang pagpapaulan ng tubig mula sa fire truck ng Philippine Navy. Mananatili sa poder ng kanilang mga drill instructor ang mga candidate soldier sa the basic school hanggang sa makagraduate ang mga ito. Mula dito sa BNS Grandstand, ako si Corporal Chris Ivan Solmirado, Philippine Navy Marines, nag-uulat para sa Balitang Mandirigma. SeaWorld Operation Exercise, ikinasa ng MCFDC. Pakinggan natin ang kwento mula kay Corporal Jodelry Abragan, Philippine Navy Marines. Paghahanda sa anumang hamon at sakuna, yan ang siniguro ng Marine Battalion Landing Team 4 sa isasagawang Vessel Board Search and Seizure Exercise na gaganapin dito sa Ternate, Cavite. Kasama ang mga tropa ng 4th Marine Battalion, mga instructors at crew ng mga bagong fast craft boat ng Philippine Marine Corps ay nagsagawa ng isang Visit Board Search and Seizure o VBSS exercise sa karagatang sakop ng Marine Base Gregorio Lim, Ternate, Cavite noong 6 ng Marso, taong kasalukuyan. Ang naturang exercise ay halimbawa ng isang seaward military operation na may layuning maging bihasa ang ating mga kawal marino sa pagsasagawa ng aksyon at counter-action sa anumang maaaring maging senaryo sa gitna ng karagatan. Sa nabanggit na senaryo, kinakailangang magsagawa ng BBSS sa isang barko na di umano ay hinihinilaang may sakay o lulan na mga iligal o masasamang loob. Mula dito sa Marine Barracks Gregorio Lim, ako si Corporal Jodelry Abragan, Philippine Navy Marines, nag-uulat para sa Balitang Mandirigma. Change of command ceremony sa mga opisina ng Philippine Marine Corps, isinagawa. Isinagawa ang change of command ceremony sa iba't ibang opisina at unit ng Philippine Marine Corps noong ika-4 at ika-6 ng Marso 2024. Si Colonel Bob R. Apostol, Philippine Navy Marines, MNSA, ang pumalit kay Colonel Gregorio B. Hernandez Jr., Philippine Navy Marines, GSC, bilang bagong Superintendent ng Marine Corps Force Development Center. Samantalang si Colonel Edwin Joseph H. Olaer, Philippine Navy Marines, MNSA, ang bagong Marine Corps Inspector General. Dagdag pa rito, pinasa naman ni Brigadier General Nestor E. Narag, Philippine Navy Marines, kay Colonel Gregorio B. Hernandez, Philippine Navy Marines, ang pamumuno sa Combat Support Brigade bilang kanilang bagong commander. Congratulations po sa inyo mga sir. Philippine Marine Corps personnel nagbahagi ng kakaibang pagsasanay. Nagbahagi ang ilang Philippine Marine Corps personnel mula sa Marine Corps Force Development Center o MCFDC ng kanilang kaalaman pagdating sa Mandarin language. Ito ay kaugnay ng Foreign Language Course ng Probationary Officers mula sa Naval Officer Candidate Course o NOCC ng NETDC Zambales. Ang nasabing kurso ay magagamit ng probationary officers sa kanilang future foreign trainings. Tunghayan naman natin ang mga balitang nakalap mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga ulat ng Brigada. Female Marine sa Cotabato, pinarangalan. Para sa detalye ng balitang ito, narito si Corporal Nino Cordova, Philippine Navy Marines. Pinarangalan ng ilang female Marines ng Marine Battalion Landing Team 5 bilang pagkilala sa kanilang mga kontribusyon at bilang bahagi ng komemorasyon ng National Women's Month. Ang nasabing selebrasyon ay isang simbolo ng pagpupugay sa dedikasyon at kontribusyon ng kababaihan sa kasundaluhan. Ang isa sa mga female officers na si First Lieutenant Sharon B. Dumaging, Philippine Navy Marines, ay nagbigay ng kanyang inspirational speech kung saan hinihikayat ni First Lieutenant Dumaging ang lahat ng kababaihan na magkaisa, magtulungan at manguna sa isang kinabukasan kung saan ang lahat ng kababaihan ay may oportunidad na makilala at gumawa ng positibong pagbabago. Para sa mga ulat ng brigada, ako si Corporal Nino Cordova, Philippine Navy Marines, tagapagbalitang Mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office, at ito ang Balitang Mandirigma.
Marine Corps Assault Armor Battalion sa Zamboanga City may bagong commander. Nagbabalita, Corporal Abel Robillos, Philippine Navy Marines. Mainit na tinanggap ng Assault Armor Battalion ang kanilang bagong commander na si Lieutenant Colonel Maria Rowena E. Muyuela, Philippine Navy Marines noong ika-7 ng Marso taong kasalukuyan. Sa pangunguna ni Major General Arturo Rojas, Philippine Navy Marines, Commander ng Philippine Marine Corps, ay kinilala si Lieutenant Colonel Muyuela sa isang change of command ceremony. Pinasalamatan ni Major General Rojas ang outgoing commander na si Lieutenant Colonel Mendoza, Philippine Navy Marines, sa kanyang ipinamalas na pamumuno at initiative na gawing moderno at versatile ang nasabing armor unit. Si Lieutenant Colonel Muyuela, Philippine Navy Marines, ay gumawa ng kasaysayan ng Philippine Marine Corps bilang kauna-unahang female battalion commander ng Assault Armor Battalion. Para sa ulat ng brigada mula sa Zamboanga, ako si Corporal Abel Robillos, Philippine Navy Marines, tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office, at ito ang Balitang Mandirigma. Memorandum of Understanding para sa Transformative Livelihood Project, pinirmahan. Para sa detalye, narito si Corporal Nino Cordova, Philippine Navy Marines. Nilagdaan ng 1st Marine Brigade ang isang Memorandum of Understanding sa Matanog, Maguindanao noong ika-4 ng Marso 2024. Katuwang ang isang Iranon Peace and Development Center at ang University of Southern Mindanao, Cabacan Campus, ang seremonya ay simbolo ng pagsisimula ng Transformative Livelihood Project sa lugar. Dumalo din sa nasabing seremonya ang local chief executives at officials mula sa iba't ibang munisipyo ng Iranon, Maguindanao. Ang Memorandum of Agreement ay nagpapakita ng pasimula ng collaborative efforts sa lugar tungo sa economic development and peace process. Para sa mga ulat ng brigada, ako si Corporal Nino Cordova, Philippine Navy Marines, tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office, at ito ang Balitang Mandirigma. Bagong solar power plant, pinasinayaan sa Tawi-Tawi. Nagbabalita, Sergeant Arnel Balnao, Philippine Navy Marines. Sa pangunguna ng 2nd Marine Brigade ay pinasinayaan ang isang solar power plant sa Bongao, Tawi-Tawi noong ika-29 ng Pebrero 2024. Si Brigadier General Nestor E. Narag Jr., Philippine Navy Marines, Commander Joint Task Force Tawi-Tawi, ang naging kinatawan mula sa Armed Forces of the Philippines habang dumalo din ang ilang local officials sa lugar. Ipinapakita nito ang pagkikisa at commitment ng Armed Forces of the Philippines bilang peace at security partners para sa pagpapaunlad ng bansa. Ang ceremonial unveiling ng solar power plant ay patunay din sa dedikasyon ng Tawi-Tawi tungo sa mabuting pangangasiwa sa kapaligiran at sa renewable energy. Para sa mga ulat ng brigada, ako si Sergeant Arnel Balnao, Philippine Navy Marines, tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office. Ito ang Balitang Mandirigma. Human Rights Caravan Consciousness Training inilunsad sa 2nd Marine Brigade. Ihahatid sa atin ni Corporal Nino Cordova, Philippine Navy Marines. Nakilahok ang Joint Task Force Tawi-Tawi ng 2nd Marine Brigade sa pamumuno ni Brigadier General Nestor E. Narag Jr., Philippine Navy Marines, sa isang Human Rights Caravan Consciousness Training. Ang mga kalahok ay nagkaroon ng interactive workshop, pagtuklas sa comprehensive legal framework at practical case exercise. Ito ay isang tulay para sila ay maging maalam, handa at epektibo sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Bukod dito ay magkakaroon din sila ng matibay na relasyon sa iba't pang law enforcement agencies at stakeholders sa Tawi-Tawi. Binigyang diin din ng training ang pagkakaisa ng iba't ibang sangay ng gobyerno tungo sa paglinang ng kultura ng pagrespeto sa karapatang pantao. Para sa ulat ng brigada, ako si Corporal Nino Cordova, Philippine Navy Marines, tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office, at ito ang Balitang Mandirigma. Mga Marines, pinuri ng Secretary ng Office of the Presidential Advisor on Peace and Reconciliation and Unity. Nagbabalita, Corporal Nino Cordova, Philippine Navy Marines. Binisita ni Secretary Galvez ang 2nd Marine Brigade sa Bongao, Tawi-Tawi. Pinuri niya ang dedikasyon at di matinag na komitment sa pagpapanatili ng kalayaan at seguridad sa bansa. Bukod dito ay pinapasalamatan din ni Secretary Galvez ang kanilang sakripisyo at binigyang diin din ang kahalagahan ng kanilang misyon na panatilihing ligtas
at nasa maayos na kalagayan ang mga Pilipino. Hinikayat din niya ang mga Marines na manatiling vigilante, disiplinado at may tibay ng loob sa pagharap ng anumang sakuna. Para sa mga ulat ng brigada, ako si Corporal Nino Cordoba, Philippine Navy Marines, tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office, at ito ang Balitang Mandirigma. Alam niyo ba na mayroon na ding female pilot ang Philippine Marine Corps? Siya ay si Captain Tara Jane F. Carandang, Philippine Navy Marines, ang kauna-unahang female pilot ng Philippine Marine Corps. Nakuha ni Captain Carandang ang kanyang first pilot rating o Gold Wings matapos niyang matagumpay na maipasa ang AW109E Helicopter Pilot Qualification Course noong ika-2 ng Oktubre 2019. Sumailalim siya sa 18 oras na flight training bago tuluyang maging pilot in command ng isang major aircraft. Sa kasalukuyan, si Captain Carandang ay isa sa 11 Marine pilots ng Philippine Marine Corps. Patuloy pa rin pong tumatanggap ng mga aplikante ang Philippine Marine Corps. Para sa mga aplikante ng NOCC na malapit dyan sa Zamboanga City, ang inyong Philippine Marine Corps ay magbubukas ng AFSAT schedule mula ika-18 hanggang ika-21 ng Marso at susundan naman ng IQ at Neuro exam mula ika-21 hanggang ika-23 ng Marso. At patuloy din na tumatanggap ng mga aplikante ang 3rd Marine Brigade sa Palawan. Ito ay para sa enlistment at NOCC. Nagsimula ang kanilang registration sa SM City, Puerto Princesa City. Meron din sa headquarters ng mga sumusunod na naka-flash sa inyong mga screen. Maaari din kayong magtungo sa Philippine Marine Corps Recruitment Office na matatagpuan sa Marine Barracks, Eudralio Brown, Fort Bonifacio, Taguig City. O kaya naman ay tumawag sa mga numerong naka-flash sa inyong mga screen. Huwag niyo rin pong kalimutan na i-like ang ating official Facebook page para sa mga bagong kaganapan sa inyong Philippine Marine Corps. Shoutout muna tayo. Shoutout sa mga sumusuporta sa Balitang Mandirigma. Pa-shoutout mula sa ating YouTube channel, Tito Kwe, Virgilio Darulio, Rodrigo Batad. Shoutout kay Sir Lieutenant Junior Grade Ann Robert David, Philippine Navy ng Headquarters Sealift Amphibious Force, Philippine Fleet. Sir Ensign Robin Jerome Banta, Philippine Navy ng Naval Combat Engineering Brigade. Sa aking classmates na sina Ensign Domingo Gorospe ng Philippine Navy Finance Center, Ensign Mark Louis Cipriano ng Naval Installation and Facilities Northern Luzon, Marine Basic Course Class 446, 447 at 448, congratulations to Staff Sergeant Edilion Andalion, Philippine Navy Marines, officers and crew of PC-376, BRP Heraclio Alano, Pamior Commander, Lieutenant Commander Benigno Santos, Philippine Navy. Para sa inyong mga shoutout, i-comment lang po sa aming comment section ng Facebook page at YouTube channel ng Balitang Mandirigma. At yan ang mga balita ng inyong mga mandirigmang marino ngayong linggo. Inaanyayahan po namin kayo na bisitahin ang aming YouTube channel ng Balitang Mandirigma at i-subscribe, i-like at i-share ang Balitang Mandirigma. Muli ako si Second Lieutenant Francis Pauline Gonzalez, Philippine Navy Marines, sa ngalan ng karangalan, katungkulan at kabayanihan. Ito ang Balitang Mandirigma.